disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw. It took you 3 years to admit that. Marcos, ang tagal na naming sinasabi sa iyo. Nakikinig ka doon sa mga the likes of Claire na binubulak. Nako, eto, sige, simulan natin. Tungkol dito sa sinabi ni Marcos. Bukas daw si Pangulong Bongbong Marcos na makipagkasundo sa mga Duterte. At narinig niyo yun? Bukas daw si Bongbong Marcos para makipagsundo sa Duterte. Gagi! Ayoko magmura. Marcos, nakakamura ka talaga, pambira. Ay nako. Hindi ko personalidad. Ay nako, pambira. Pinauubaya rin daw niya sa Senado ang tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Saksi, si Ivan Mayrina. Really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Ang pahayag na ito ni Vice President Sara Duterte noong Sabado, kaugnay na napipindot niya impeachment trial. Binatikos si Party List Representative-elect Laila de Lima na isa sa magiging miyembro ng House Prosecution Panel. Anya, makokontempt ang defense team ni Duterte kapag sinubukan manggulo at magdrama sa paglilitis. Dapat siguro magkaroon ng... Junel, makukulong ka ulit. Nagmamarong ka na naman. Etong mga dilawan, yung mga katulad nitong babaeng ito, ito yung talagang wala namang pakinabang sa Pilipinas, wala namang pagmamahal sa taong bayan. Ito yung sa aking opinion ito lang yung mga talagang ayaw makabalik ang Duterte dahil yung kanilang mga krimen na ginawa ay masisilip na namang muli at talaga namang pagdudusahan nila. Kaya ngayon, magkokomentaryo to. Pero may good news dahil ito, bubuksan ulit ng CA ang kanyang kaso. Ayun, himas rehas ka ulit. Kala mo nakalusot ka sa pagtago sa party list Ayan. Nako, delikado ka, de Lima. Panibagong kaisipan yung ating Vice President. Yung kanyang mindset, baguhin niya dapat yan. Because it is so unbecoming. Yung mindset niya, baguhin niya Kayo, anong ginawa ninyo sa Sa loob? Ang linis-linis mo. Junel! Ay, nako. Of a high official. Inalmahan din ito ng Malacanang. Medyo may pagkabayolente ang tugon ng ating Vice Presidente. Pero, pagtatanggol mo na naman yung malinis na bossing mo. Na napakalinis na walang bisyo na bossing mo. Yung bossing mo na akala mo ang galing-galing. Naku, wala ka pala. Walang kwentang vlogger to. Alam mo yung vlogger, dapat may paninindigan yan. Hayaan na natin yung mga mainstream media. Minsan bayad naman yung kanilang bossing. So wala silang magagawa. Pero ito, galing vlogger ito Iba na tono nitong aling to. Hope that it is just a figure of speech and it should not be taken. Aba, syempre. Anong gusto mo? Magsaksakan sila dun sa Kongreso o sa Senado? Pambihira naman itong si Clero. Sinubukan namin kunin ang komento ng bise, pero wala pa siyang tugon. Sa bagong panayam kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito, meron ng panayam. At ang balita natin, ito ay magtutuloy-tuloy na magkakakwentuhan tong dalawa na ito sa scripted na Alam nyo, itong si Marcos, weak talaga. Weak talaga. Wala itong binatbat kay Tatay Digong. Alam nyo, nung si Tatay Digong, lagi siyang may press con, di ba? Sasagutin niya kahit na yung mga balasubas, yung mga matitinding magtanong ng mga media. Ito si Marcos, weak talaga. Weak. Alam mo, ako hindi ba nakukonsensya si Katunying? Ramdam niya yan
Ramdam niya yung pagkakamali ng administrasyong Marcos. Ramdam niya yung pagka-weak ni Marcos. Alam ng mga vloggers niya na weak to si Marcos. Alam ng mga nakapaligid kay Marcos na weak siya. Hayaan na natin yung mga ibang sekretary or yung mga ibang politiko. Siyempre, pagsasamantalahan yung pagiging weak ni Marcos. Pero ikaw as a journalist or yung mga vlogger sa paligid nyo, paano nyo nakakain yan? Diba? Hindi pwedeng hindi nyo alam yan. Yan ang kayang sagutan ni Marcos. Yan ang kaya niyang interview. Controlled environment ang tawag dyan. Kontrolado niya. Sasabihin niya kung anong itatanong ni Katunying. Huwag nga tayong maglokohan. Ha? Kung eto ay matapang at may paninindigang lalaki at presidente, haharap yan sa press con. Maraming media magtatanong, anong plano niya? Hindi lang puro ka Katunying. Yung asawa mo, Katunying. Ikaw, Katunying. Para kang under the sayang week. Diba? Ganyan to si Marcos. Walang sinabi kay Duterte. Sa kanyang kauna-unahang podcast, tinanong siya kung masasabi ba niyang ayaw niya ng impeachment. Sagot niya rito, Yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Mali ka doon, Marcos. Ito yung pinagsasabi natin na itong si Marcos ay walang kwentang leader. Sinabi niya hindi siya pabor sa impeachment. Tapos yung anak mo, kauna-unahang pumirma. At huling pumirma, yung pinsan mo. Tapos sasabihin mo ngayon, hayaan mo sa kanila yan proseso. Hindi. Sinabi mo hindi ka pabor sa impeachment. Dapat, sinasabi mo, mali yan. Okay? Sabihin mo, mali yan. Yung impeachment na yan, mali. Kaya ayaw ko yan. Alam niyo yung ginawa ni Tatay Digong? Nung sinabi niya, wag niyo i-impeach si Lenny, nakinig lahat. Ikaw, dapat dinideclare mo, ayaw ko yan, mali yan. Parang yung panghuli kay Tatay Digong. Huwag mong sabihin wala kang kasalanan doon. Pagpalagay natin for discussion purposes, hindi ka kasama sa pagplano sa paghuli kay Tatay Digong, which I don't believe. Pero, assuming lang wala ka talagang kinalaman doon. Dapat sinasabi mo, mali yung ginawa ni Boying. Mali yung ginawa ng mga sekretary mo. Mali yung ginawa ni Torre. Ikaw ang leader eh. Dapat may paninindigan ka. Pag hindi ka nanindigan sa ganoon, kasalanan mong lahat yan. Kung hindi mo kayang manindigan, lumayas ka dyan. Ba't ka pa naging presidente yan na makapambihira naman to? Alam mo, Marcos, you are nothing but a family name. Wala kang alam kung hindi apelido lang. Yun lang ang meron ka. Alam mo kung ito hindi pinanganak na Marcos, baka namamalimos to sa kalsada eh. Walang alam. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Gawin na natin lahat with the new lessons learned. bukas din daw ang Pangulo. Tatandaan namin yung sinabi mo, balik sa trabaho ha. Na makipagkasundo sa mga Duterte. Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Hanggat maaari, ako, ang habol ko ay yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Naks. Ang concern ni Marcos sa taong bayan, no? Gusto niya peaceful para magawa nila yung kanilang trabaho. Anim ka, Marcos. 6, 7, 8, 9 ka, Marcos.
Kaya ka binoto ng tao dahil sinabi mo unity kay BP Sara. Pagkaupo ninyo, pinakar ninyo si BP Sara dyan sa kamera. Anong klaseng pagkalalaki meron ka, Marcos? Yung babae na ginamit mo for unity, pinakarni mo. Anong pagkalalaki meron ka, Marcos? Anong pagka-leader meron ka, Marcos? Tapos sasabihin mo ngayon, gusto nyo magkasundo-sundo para makapagtrabaho ka? Wow, ang linis mo talaga, Marcos. Napakalinis mo. Ha? Napaka mapagmahal mo sa mga Pilipino. Pero tingnan nyo, this is very important. Si BP Sara nagsalita about bloodbath. Anong reaction ni Marcos? Anong reaction nitong si BBM? Nagpa-interview, controlled environment interview sa kakampi niya at taga-hugas puwet niyang si Katunying. Itong taga-sip-sip sa kanya, ika nga. Tapos sasabihin niya, willing siya makapagsundo kay Duterte, kay Sara. Makipagsundo sa Duterte. Alam mo, feed question yan. Pinag-isipan yan. At gusto ni Marcos matanong siya niyan. Gusto niyang matanong. Why? Willing siyang makipag-usap at makipag-unity ulit sa Duterte. Bakit? Dahil ramdam niya, alam niya that there is a shift in power coming to 2028 presidential election. Wala na siyang kapangyarihan. Wala na sa kanyang makinarya. At alam niya yung resulta ng eleksyon, bagamat ako'y hindi masaya dahil sa tingin ko nagkadayaan, still, it's not favorable to him. Ibig sabihin, nakita niya, naramdaman niya, alam ng mga politiko na si Marcos walang mandato, ayaw ng taong bayan na sa kanya. At ang politiko, very, very sensitive sa sigaw ng taong bayan. Ayaw na kay Marcos. Hindi kaya magpanalo ni Marcos. Hindi kaya mag-deliver ng boto ni Marcos. Yun ang katotohanan. Kaya nga naman, ngayon para siyang maamong tupa. Tingnan mo si BP Sara. Palaban before, mas palaban pa ngayon. Gusto na ng bloodbath. Nag-reaction ni Marcos, kunwari, mabait, gusto nang makipagsundo. Kaya tatanungin ko kayo ba gusto nyo ng unity ng Marcos ulit at Duterte? Kung ako sasagot, no way. Ayaw ko ng unity ng Duterte at Marcos before dahil nambubudol lang si Marcos dahil inuutulang nila si BP Sara. Even before the 2022 election, ayaw na namin yan. And until now, ayaw namin. So ngayon ka magpapakabait dahil alam mo, paalis na sa'yo ang power. Good luck sa'yo sa mga plastic, sa mga budol-budol na katulad ninyong Marcos at si Amy. Ikaw, BBM at si Amy. Ginamit nyo. Kayong magkapatid, ginagamit ninyo si BP Sara. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. And any approach, nakikipag-ayos ang Duterte sa'yo. Binitawan nga niya yung pagiging presidente para sa'yo. Tapos nilaglag nyo. Anong approach pinagsasabi mo? Sinong, alam mo, ay, naku, Marcos. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho pero huwag na tayong nanggugulo. Tingnan mo, wala tayo nanggugulo. Pabalikan ko muna. Ito si Marcos.
ito yung maalala nyo yung ano, dito sa may mga asawa ditong mga babaero. Alam mo yung lalaking magsasabi na hindi na ako mambababae. Parang ganun. Ganito to si Marcos. Pero nambababae pa rin. Yung iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Lakas makagago, no? Yung sinabi, hindi na ako magbibisyo, hindi na ako magdadrugs. Pero uuwing bangag. Parang ganun yung asawang ganun. Tapos, lalabas sa kalsada at sasabihin, mahal na mahal ko yung asawa ko. Ibo-broadcast sa mga kapitbahay, matino siyang lalaki. Parang ganun to si Marcos. Parang babaero. Parang adik. Tapos sasabihin magbabago na. Tapos paulit-ulit yung ginagawa. Tapos may press release sa kalsada, hindi ko niloloko yung aking asawa. Mahal na mahal ko yan. Alam mo yung, ang layo nung sinasabi, ang layo nung ginagawa. Ganyan po ito si Marcos. Tanga na lang talaga mabubudol dito eh. Hayaan na natin yung mga ibang vlogger. Pinagkakakitaan to si Marcos eh. Hayaan na natin yung mga ibang mainstream media. Pinagkakakitaan yan si Marcos eh. Pero yung ordinaryong tao, wala ka namang kita kay Marcos. Tanga ka na lang pag naniwala ka pa rito. Yung nanggugulo. Wala pang tugon dito si Vice President Sara Duterte pero naiparating na raw ito sa kanya ayon sa Office of the Vice President. Sinagot din ng Pangulo ang sitwasyon ng droga at peace and order, bagay na madalas ipaghambing sa Administrasyong Duterte. Ayon sa Pangulo, hindi maliit na pusher, kundi mga malalaking dealer ang hinahabol nila. Hindi rin daw siya pabor sa patayan pagdating sa kampanya kontra droga. At kahit ano pa man daw ang dato sa krimen, ipinag-utusan niya sa pulisya na tingin pa ang police visibility para mapanatag ang loob ng mga mamamayan. Siguro, dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Dapat mabagsik ka talaga. Drugs yan eh. Droga yan eh. Drug lords yung mga gusto mong kalabanin. Tigil-tigilan mo na yung sasabihin mo na hindi ko hahabulin yung mga adik, ang maliliit, yung gusto mong hahabulin yung mga drug lords. May nahuli ka na bang drug lord? Di ba? Hindi mo kaplastikan mo. Una, hindi titigil ang drugs until magpa-drug test ka, Marcos. Kasi may bahid ka ng droga eh. Sinabihan ka ni Tatay Digong ng bangag. So whether you like it or not, whether it's the truth or not, may bahid ka na. Maaalis lang yon kung magpapadrug test ka, hair follicle drug test. Kung hindi mo gagawin yan, hindi titigil ang droga sa Pilipinas, yung uutusan mo yung mga pulis, hindi maniniwala sa'yo, hindi ka paniniwalaan ng mga yon. Malabo yon. Tingnan mo, real talk tayo. Nasusolusyonan ba droga sa Pilipinas? Dahil wala eh. Kailangan talagang maging mas efficient ang mas mabilis. I want to be respected but maybe fear is better. Paano ka pagkatakutan, Marcos? Aminado naman ng Pangulo na hindi nakuha ng kanyang mga kandidato sa alyansa ang resultang naisana nila nitong nagdaang eleksyon. Nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sawan-sawa na sa politika. Kalang. Hindi satisfied ang tao sa'yo. Ngayon mo lang na-realize after 3 years. Ngayon, na-realize mo na, may gagawin ka ba? Tigilan mo muna. Tigilan mo muna ang katitingin kay Sara. Tigilan mo muna ang katitingin kay Duterte, kay Tatay Digong. For once, be a leader. Lead this country. Lead your secretaries. Lead the policemen, the armed forces. Lead them sa mga proyekto mo. Sa anong dapat mangyari sa Pilipinas. Kahit anong kalokohang sabihin mo kay BP Sara o kung ano man gagawin na kalokohan ni BP Sara,
You focus on your leadership. And don't make the Duterte your excuse. Be a president with or without Duterte. Be a president without blaming the Duterte. Be a man, be a leader, be a president. Ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Nang maupong Pangulo, masyado raw nilang pinagtuunan ng pansin ang mga malalaking proyektong pangmatagalan pero hindi agad ramdam ng tao. Tulad ng pangako niyang 20 pesos kada kilong bigas na inabot ng 3 taon. Tingnan mo, diloloko mo pa ang taong bayan. Masyado raw nilang pinagtuunan ang proyekto na pangmatagalan. 20 pesos na bigas mo, isang araw lang, kanibukasan, wala na. Inabot kayo ng 3 taon? Ginagago mo talaga mga Pilipino. Hindi lang kayo inabot ng 3 taon at ngayon 20 pesos na ang bigas. Nako, anim ka, 7, 8, 9. May budol ka talaga. Hindi mo nasolusyonan. Walang 20 pesos na bigas until now. Anong konkreto mong nagawa, Marcos? Huwag yung press release ni Claire. Yung ramdam sa ground. Kaya hindi nanalo mga kandidato mo eh. Alam na puro panloloko yung ginagawa ninyo. Yang 20 pesos na bigas, lantarang panloloko yan. Nangyari isang araw lang tapos kinabukasan wala na. Panggagago yan. Ginagago nyo mga Pilipino. 3 taon bago na isa katuparan. Pagsiguro ng Pangulo, nakikinig ang Administrasyong Marcos sa hinaing at pangangailangan ng mga Pilipino. Nakikinig ang Administrasyong Marcos sa hinaing at pangangailangan. Alam mo hinaing ng Pilipino? Magpa-drug test ka, Marcos. Kung totoong nakikinig ka, mag-drug test ka. At hinahanapan daw nila ng solusyon ang mga ito. Para sa GMA. Ay, nako Marcos. But anyway, yan po ang resulta ng scripted interview nila ni Katunying. Iba na tono ni Marcos. Marcos, eto lang. Gusto mo ng pagkakaisa ulit, Uniteam? Una, pa-drug test ka. Sa akin pangalawa, pauwiin mo si Tatay Digong. Pangatlo, tanggalin mong speaker yung pinsan mo. Hindi maganda. Yung pinsan mo, walang naidulot na maganda. Please, pansinin mo ha. Pansinin nyo. Yung kanilang campaign manager may matinding binitawan na nagkaroon ng bayaran para i-impeach si BP Sara. Tapos, ano sabi ni BP Sara? Gusto niya ng impeachment. Gusto niya ng blood math. Matuloy yung impeachment. Anong sagot ni Marcos? Ganito. Hindi mo sinagot. Dapat yan, kung ikaw ay may kwentang leader, antemano, sinagot mo na. Antemano, teka muna, mali yung ginawa. Diba? Mali yung ginawa ng kamera, mali yung ginawa ng pinsan mo. Or, kung hindi totoo yun, sinabi mo, mali yung sinasabi ni Tiangco. Pero hindi. Silent kayo. Silent ka. Anong gusto mong parating doon sa interview mo? Lokohan. Gusto mong makarating sa mga Duterte na mabait ka, that you want Uniteam. Bobo na lang ang maniniwala at kahagatin na naman yung gusto mong pautot na Uniteam. Huwag nga tayong maglokohan, Marcos. Ang daming questionable hindi mo sinasagot. Diba? Dahil kaya mo ginawa yung interview na yan, tapos ka na.